Para sa dagdag na detalye tungkol sa pagkamatay ng pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang nobyong si Yitza Cohen, makakapanayan po natin ngayong umaga PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Colonel Jean, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ivan, sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. Ma'am, lilinawin lang po sana namin yung timeline. June 21, huling nakita yung magkasintahan. June 22 na madaling araw, nakita ng nasusunog yung sasakyan nila sa Kapas Tarlac. So, posible ho sa dalawang araw na yun, doon sila pinatay? Base po, sir, sa information na ibinigay po sa atin ay huli po silang nakita, sir, na buhay nung June 21. In fact, yung mismong pamilya nga po ang nagsasabi na ang huling contact po nila ay June 21. Nakita po na nasusunog yung kanilang sasakyan ng madaling araw po ng June 22 at naniniwala po tayo, base po sa mga ebidensyang ating nakalap, na bago pa po sunugin yung kanilang sasakyan ay pinatay na po itong mga biktima. Okay. Ito ho pagpatay, Colonel Jean, ito ho ba'y premeditated? Pinlano o nagkagulatan ba, nagkabiglaan at yung mga suspect napilitan na lang silang patayin at itago itong biktima, mga biktima? May mga indication po, Sir Arban, na itong pagpatay po sa mga biktima ay planado po. Okay. Ang kasunod pong tanong ng mga kababayan natin, marami talagang nahihiwagaan dito, na naiintriga. Ano ho ba talaga ang dahilan? Bakit pinatay itong magkasintahan? Meron na po tayong binubuo na teorya, Sir Arban, subalit hindi pa po natin maibigay yan dahil magkakaroon pa po ng pagpupulong ang inyong PNP, pati na rin po yung pamilya, ng portion NBI na hiningan po ng tulong ng kanilang pamilya, kaya hindi ko pa po maibigay. But what I can assure you, Sir Ivan, ay maganda po yung tinutubok po nitong ating investigation. And in fact, hinahanda na po natin yung mga ilang mga dokumento at ibang mga ebidensya para makapagsampa po tayo ng kaso, at gusto po natin nang maisampa po natin kaso ay talagang matibay na buo po yung ating teorya sa kaso po na ito. Naintindihan po namin, Colonel, pero ipursu ko lang po itong punto na to. Ang target ho talaga rito, si Mr. Cohen o si Geneva? So, sa ating mga nakalap na ebidensya at sa ating pag-iimbestiga ay talagang dalawa talaga sila na ine-expect na darating nung araw na yon. At sabi ko nga, may mga statements na tayong nakuha at mga ebidensya na nagsasabi na itong pagpatay sa dalawang biktima ay planado mula pa sa simula. Okay, panghuli na lang po. May kinalaman ho sa pera. At the very least, can we say na may kinalaman ito sa pera? Hindi po natin maiaalis yung theory at posibilidad na may kinalaman po ito sa pera. At syempre po yung sinasabing transaksyon sa lupa nitong mga biktima at itong mga nakausap po nila bago po sila napaulat na nawala po. Okay. Ito hong resulta ng autopsy, ma'am, may indikasyon ba na pinahirapan muna yung mga biktima bago sila pinatay? Well, nakita po natin yung kopya po ng autopsy report na ibinahagi po sa atin ng NBI at naipasa na po yan sa SITG. Wala naman pong nakalagay po doon sa kanilang findings na may mga iba pang injuries or wounds po yung ating mga biktima, except of course doon po sa gunshot wounds na kanilang natamo na ginaresulta ng kanilang pagkakapatay. Colonel Jean, 4 na persons of interest po ang hawak ninyo. Ano hong connection nila sa isa't isa at ano ang naging partisipasyon nila sa krimen? Yung isa po dito na naaresto natin noong July 6 ay ito po yung tumatayo na middleman na real estate agent na huling kinatagpo po ng ating mga biktima bago po sila na ulat na nawala at itong isa po ay may malaki ring partisipasyon dito sa nangyari sa mga biktima, pati na rin po yung isang naaresto. Yung tatlo po nating naaresto ay malaki po ang involvement dito sa kaso po na ito. Sila po mismo ang bumaril, ganun ba? Ayaw po muna po natin sabihin ang mga detalye, Sir Ivan, sa ngayon po. But what I can say right now, Sir Ivan, ay malaki po ang naging papel po nito mga tatlong nahuli po natin ng mga nakakaang araw po. Sa raid naman po na isinagawa ng PNP, dun sa dating police at middleman sa pagbebenta ng lupa, may nakuha ho kayong mga illegal na armas. Pero bukod doon, ano pa ho mga nakita ninyo sa loob ng bahay na maaaring ma-connect sa kaso? Yun pong mga barel at mga granada po na nakuha po sa kanya ay isasubmit po natin yan sa
crime cross-matching at ballistics at para i-determine po kung ang mga baril po ba na ito ay nagamit sa anumang klaseng krimen po. Okay. Colonel Jean, abangan po namin ang iba pang detalye ng investigasyon ng PNP kaugnay po nitong kasong ito. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat po, sir. Nakausap po natin PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.